Binigyan ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte ng hanggang June 1, 2026 para magsumite sa sagot sa summons kaugnay ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, naiserbisyo na noong May 20 ang summons sa address ni Vice President Sara Duterte at nabigyan na rin ng kopya ang prosecution panel. Ipinaliwanag din ni Cayetano na may 10 araw pa si VP Sara upang magsumite ng sagot base sa impeachment rules ng Senado. Dahil tumapat sa Sabado ang original na deadline na May 30, inilipat ito sa susunod na working day o June 1. May 5 araw naman ang prosecution panel para magsumite ng reply sakaling magsampa ng formal na sagot ang kampo ni VP Sara. Kaugnay na ulat, humarap ang mga miyembro ng prosecution panel ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Isang araw makalipas, mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Narito ang balita. This is also due process for VP Sara. So, pagkakataon niya to. So, it's time for her to face and answer the accusations against her. Iginiit ng House Prosecution Panel na mananatili silang nakatuon sa ebidensya, proseso at mandato ng konstitusyon sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Puspusan na ang paghahanda ng 11 miyembro ng House Prosecution Panel para sa pre-trial at mismong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Pinangunahan ni Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro ang prosecution panel matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay Luistro, nakaayos na ang paghahati ng mga prosecutors para sa 4 na pangunahing articles of impeachment laban kay VP Sara. We have entered our appearance already as public prosecutors yesterday, and we are bound by the prohibition which is included in the Senate rules on impeachment. Nonetheless, we are reiterating our confidence in establishing and proving these 4 articles of impeachment. Kabilang dito ang mga alegasyon ng threats and destabilization, bribery, unexplained wealth at misuse of confidential funds. Payag pa ni Luistro na naghahanda na ang panel para sa mga susunod na pagdinig at presentasyon ng ebidensya sa impeachment court. Ang grupong hawak sa alegasyon ng pagbabanta at destabilization ay pinangungunahan ni Iloilo Representative Lawrence Defensor kasama sina Laila De Lima, Isabel Zamora at Jervy Luistro. Nakabatay ang reklamong ito sa umano'y pahayag ni VP Sara noong 2024 kung saan nabanggit umano ang pagbabanta laban kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Samantala, hahawakan naman ni Manila Representative Joel Chua ang bribery article na may kaugnayan umano sa pamimigay ng cash envelopes o tinaguriang hope envelopes sa ilang opisyal ng Department of Education o DepEd. Habang ang unexplained wealth article ay pinamumunuan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at nakatuon sa umano'y mga ari-arian at transaksyong pinansyal na hindi umano tugma sa deklaradong kita ni VP Sara. Samantala, si Representative Luistro naman ang mamumuno sa pagtalakay sa confidential funds article na may kaugnayan sa umano'y questionableng paggamit ng 612 million peso na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nilinaw naman ng prosecution panel na maaari pang mabago ang assignments. Depende sa magiging takbo ng paglilitis sa Senado. But the discretion to present evidence kung ano pa yung ihahain namin na ebidensya ay nasa kamay ng prosecution. And the court cannot interfere with that discretion. Kasabay nito, binigyang pansin din ng House prosecutors ang Senado sa pag-convene bilang impeachment court. Ngunit iginiit na malinaw sa konstitusyon na hindi lamang ang pag-convene, kundi ang mismong paglilitis ay kailangang isagawang forthwith o walang hindi kailangang i-delay.
Ayon sa House Prosecution Panel, mahalagang maging bukas, maayos at nakabatay sa ebidensya ang buong proseso upang matiyak ang pananagutan, transparency at tiwala ng publiko sa impeachment proceedings. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagkaroon naman ng malawakang pagbabago sa mga pinuno ng ilang komite sa Senado matapos ang pagpalit ng liderato at pag-upo ni Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Tunghayan muli ang ulat na ito. Ilang pamumuno ng komite sa Senado nagbago kasunod ito ng paglipat sa pamumuno ni Senador Alan Peter Cayetano mula sa dating Senate President Vicente Tito Sotto III noong nakaraang linggo. Sa sesyon nitong Lunes, inanunsyo ni Acting Majority Floor Leader Joel Villanueva ang bagong committee assignments ng mga senador. Kabilang sa mga nabigyan ng mahalagang komite, sina Senador Bongo, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at si Joel Villanueva. Si Senador Bongo ang bagong chairman ng Committee on Health at nananatili rin bilang pinuno ng Committee on Sports. Pinalitan naman ni Senadora Loren Legarda si Senador Bam Aquino bilang chairperson ng Committee on Basic Education habang nananatili siyang pinuno ng Committee on Culture and Arts. Naging chairman din si Senador Jinggoy Estrada ng Committee on National Defense at Committee on Games and Amusement. Itinalaga naman si Senador Rodante Marcoleta bilang bagong chairman ng Committee on Public Services kapalit ni Senador Raffy Tulfo. Nananatili naman si Senadora Pia Cayetano na mamuno sa Committees on Ways and Means, Energy and Sustainable Development Goals. Patuloy ding hahawakan ni Senador Robin Padilla ang Committees on Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. Ayon sa ulat, 4 na miyembro ng bagong minority bloc ang nawalan ng committee chairmanship matapos ang pagboto kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kabilang dito sina Senador Risa Ontiveros, Senador Bam Aquino, Senador Raffy Tulfo at Senador Erwin Tulfo na dating may hawak ng mahalagang komite bago ang leadership shake-up. Matatandaang nakabakante pa rin ang pwesto ng Blue Ribbon Committee at Committee on Finance habang nagpapatuloy ang usapin kung sino ang mamumuno sa mga ito matapos ang reorganisasyon sa Senado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, naglabas ng magkakaibang pahayag ang ilang kongresista at progresibong grupo matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Tunghayan ang balitang ito. Matapos ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC, ayon sa Korte Suprema, hindi nito pinagbigyan ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni de la Rosa laban sa posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng kaso ng Crimes Against Humanity. Nilinaw naman ng Korte Suprema na ang naging desisyon ay para lamang sa kahilingan na pansamantalang pigilan ang warrant at hindi pa pinal na desisyon sa kabuuang kaso. Matatandaang si De La Rosa ay kabilang sa mga iniimbestigahan ng ICC dahil sa kampanya kontra droga noong siya pa ang hepe ng Philippine National Police o PNP sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Matapos lumabas sa publiko ang ICC warrant noong May 11, muling nagpakita si De La Rosa sa Senado at inilagay sa protective custody habang tinangka siyang lapitan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Kalaunan ay umalis ang senador sa Senado at hanggang ngayon ay hindi pa kumpirmado ng mga otoridad ang kanyang lokasyon. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, nananatiling valid ang warrant of arrest laban kay De La Rosa habang wala pang ibang utos mula sa hukuman. Nananawagan naman ang Makabayan Bloc kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga ahensya ng gobyerno na ipatupad ang warrant ng walang delay o special treatment.
Para kina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Elago at Kabataan Representative Rene Co, hindi dapat gamitin ang mga legal na hakbang upang makaiwas umano sa pananagutan. Sinabi din ni former Gabriela Representative Arlene Brosas na panahon nang humarap sa kaso ang mga sangkot sa war on drugs upang mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng biktima. Ayon naman kay former Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate, ipinakita ng desisyon ng Korte Suprema na walang agarang hadlang sa pagpapatupad ng International Justice Mechanism kaugnay ng kaso. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang susunod na hakbang ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang legal na usapin kaugnay ng ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay pang balita, pinalalakas na ngayon ng pamahalaan ng paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos siyang ideklarang fugitive from justice kaugnay ng arrest warrant ng International Criminal Court. Para sa balita, tunghayan ito. Senador Ronald Bato de la Rosa ay dineklarang fugitive from justice kaugnay ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Ayon kina Justice Secretary Frederick Bida, Department of Justice at Office of the Solicitor General o OSG, wala nang legal na hadlang sa pagpapatupad ng warrant matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling ni De La Rosa na Temporary Restraining Order o TRO. Matatandaang nahaharap si De La Rosa sa reklamong Crimes Against Humanity kaugnay ng kampanya kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan inihayag ng DOJ na inatasan na ang Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI na ipatupad agad ang warrant laban sa senador. Nagbabala rin ang DOJ na maaaring managot sa ilalim ng batas ng Pilipinas at ng ICC ang sinumang tutulong kay De La Rosa upang makaiwas sa pag-aresto. Batay naman sa record ng ICC, lihim na inilabas noong November 2025 ang arrest warrant laban kay De La Rosa at iba pang personalidad na iniuugnay sa war on drugs. Matapos lumabas sa publiko ang warrant nitong Mayo, muling nagpakita si De La Rosa sa Senado upang bumoto sa pagpapalit ng liderato kung saan nahalal si Senate President Alan Peter Cayetano. At doon siya pansamantalang nanatili sa ilalim ng protective custody ng Senado habang hinihintay ang aksyon ng Korte Suprema sa kanyang petisyon. Ngunit ayon naman sa mga investigador, umalis umano si De La Rosa sa Senado madaling araw ng Huwebes sakay ng sasakyang iniuugnay kay Senador Robin Padilla. Kasunod nito, nagkaroon din ng tensyon at palitan ng putok sa loob ng Senate Complex sa pagitan ng Office of the Sergeant at Arms at ilang tauhan ng NBI, bagamat wala namang naiulat na nasaktan. Kalaunan ay nagpahayag naman ng OSG na maituturing umanong fugitive from justice si De La Rosa dahil sa umano'y pagtatago at pag-iwas sa pagpapatupad ng warrant habang gumagamit ng legal remedies. Samantala, pinaigting na ng PNP ang pagbabantay sa mga paliparan, pantalan at iba pang exit points ng bansa upang matiyak na hindi na makakalabas ng Pilipinas ang senador habang nagpapatuloy ang operasyon. Iginiit naman ng DOJ na bahagi ng obligasyon ng pamahalaan ang pagpapatupad ng proseso upang mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi sa war on drugs. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, inaprubahan naman ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang Anti-Political Dynasty Act. Halos 4 na dekada matapos iutos ng 1987 Constitution ang pagbabawal sa political dynasties. Para sa balita, tunghayan ito. Sa sesyon noong ika-20 araw ng Mayo, ipinasa sa pamamagitan ng voice vote ang House Bill No. 8389 o Anti-Political Dynasty Act. Layunin ng panukala na limitahan ang sabay-sabay at sunod-sunod na paghawak ng magkakapamilya sa mga halal na posisyon sa gobyerno. Of course, pagkilala at pag-uphold sa right of suffrage as one of the fundamental constitutional rights, consistent yan sa
mandato para ipagbawal ang political dynasties because nakakalimita ito sa pagkakataong tumakbo ng mas marami. Sa kasalukuyang bersyon ng panukala, hanggang second degree of consanguinity lamang ang sakop, kabilang ang magulang, anak, kapatid, lolo, lola, apo at asawa. Ayon pa kay Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, kailangan umanong balansehin ang pagbabawas ng konsentrasyon ng kapangyarihan at ang karapatan ng taong bayan na pumili ng kanilang lider. There's no actual concentration of power. For example, if two representatives elected with the same family name, elected simultaneously in two different districts, wala pong, para sa akin, wala pong monopilya of power dyan. Dahil unang-una, ang trabaho naman po ng legislation ay, ang trabaho naman po ng membro ng Kongreso ay legislation. Gayunman, inihayag ni Akbayan Representative Percy Sendanya na maaaring hindi pa rin ito tuluyang mapigilan ang malalaking political dynasty sa bansa. Sa naganap na deliberasyon, iminungkahi naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na palawakin hanggang 4th degree of consanguinity ang saklaw ng pagbabawal at isama ang party list representation sa limitasyon ng political dynasties. Para matupad ang pangako na ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas, nais ko pong i-propose na i-amend natin ang Section 5 sa A, B, C, D, and E nakalagay second degree at ang aking amendment ay palitan ito para maging 4th degree. Kung saan hindi ito ay naprobahan ng plenaryo, kabilang na ang hiling niyang magkaroon ng nominal voting upang makita ng publiko kung sino-sino ang pabor at tutol sa panukala. Matapos ang deliberasyon, nagpahayag sa kanyang official page ang kongresista. Aniya kanyang kinalulungkot na marami pa ring mambabatas ang tumututol sa mas mahigpit na pagbabawal sa political dynasties sa Kongreso. Samantala, matatandaang nagpahayag si Senadora Risa Ontiveros na nagkaroon ng serya ng konsultasyon para sa mga nakabinbing anti-dynasty bills sa mataas na kapulungan. At noong Pebrero, may hiwalay ding panukala si Senadora Loren Legarda na naglalayong pagbawalan ang mga magkakapamilya hanggang second degree of consanguinity na sabay o sunod-sunod na humahawak ng pwesto ng gobyerno. Kaugnay nito, inihayag naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bukas sila sa People's Initiative na isulong ng ilang grupo para sa mas mahigpit na anti-political dynasty law. Sa kabila nito, dadaan pa sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Kamara ang panukala bago ito maipasa sa Senado para sa hiwalay na deliberasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, isinusulong ngayon sa Kongreso ang Anti-Ticket Scalping Act upang mapigilan ang iligal na bentahan ng concert at event tickets na sobra-sobra ang patong sa presyo. Para sa detalye, tunghayan ito. Para sa mga concert goers dyan, madalas ba kayong makaranas ng problema sa peke at overpriced tickets? Asahan na maaari na itong masolusyonan dahil naghain si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ng panukalang batas na nagpaparusa sa mga ganitong insidente. Layunin ng panukalang batas na protektahan ang mga consumer laban sa mapanlinlang at hindi patas na bentahan ng tiket sa online at personal na transaksyon. Sakop ng panukala ang mga tiket para sa concerts, sports events, fan meets, beauty pageants, festivals at iba pang entertainment events. Sa ilalim ng panukala, magiging bawal ang pagbili at muling pagbebenta ng tickets ng lampas sa 10% ng orihinal na presyo kung walang pahintulot mula sa organizers. Ipinagbabawal din ang paggamit ng automated bots, fake accounts at iba pang teknolohiya para malusutan ang online queuing systems at purchase limits ng ticketing platforms. Nagbabala rin na maaaring mapatawan ng multang aabot sa 500,000 piso at pagkakakulong ng hanggang 3 taon ang mapapatunayang lumabag sa batas. Kasama rin sa pananagutan ang mga kumpanya, organizers at sellers na hindi maglalagay ng babala laban sa ticket scalping at walang sapat na monitoring mechanisms.
Dito inaatasan din ang mga event organizers at ticketing companies na magpatupad ng mas mahigpit na sistema laban sa scalpers at online syndicates. Matatandaan noong Pebrero ng kasalukuyang taon ay nananawagan si Senador Francis Kiko Pangilinan sa National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang umano'y operasyon ng mga scalper at sindikatong nagbebenta ng tiket sa napakataas na presyo. Samantala, ayon naman sa tagapagsulong ng panukala, mahalagang mapanatili ang patas na access ng publiko sa tickets at mapigilan ang pananamantala sa mga fans at concert goers. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nananawagan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Ombudsman na imbestigahan ang umano'y anomalya sa flood control projects sa Davao City matapos ang malawakang pagbaha sa ilang lugar doon. Kabilang sa binaha ang Matina Pangi, Matina Crossing at Bunawan bunsod ng malalakas na pag-ulan dala ng ITZZ at Easterlies. Ayon kay Tino, nagsagawa ang kanilang grupo ng pagsusuri sa 121 flood control projects mula 2019 hanggang 2022. Sa naturang review, sinabi ng mambabatas na may hindi bababa sa 18 na projects na umano'y may questionable kontrata na umabot sa 4.44 billion pesos. Kabilang umano sa nakita niyang issue ang overlapping contracts, pagbabago ng lokasyon at mga proyektong hindi pa rin tapos sa kabila ng halos buong bayan. Hinikayat ni Tino ang ombudsman na magsagawa ng agarang investigasyon at pananagutan sa sino mang mapapatunayang sangkot sa mga irregularidad. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, strict border control tiniyak ng DOH kasunod ng babala ng WHO laban sa Ebola outbreak. Bahagyang taas presyo sa ilang mga pangunahing bilihin, asahan. Undersecretary Claire Castro sinabi na the Senate was never under attack. Prosecution panel ng Kamara nakahanda na sa pagharap sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anti-political dynasty bill lusot sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Anti-ticket scalping act isinusulong laban sa overprice at pekeng ticket. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.